Ang mga nagmamahal sa Panginoon, pumalakpak. Hallelujah. Thank you, Lord. We love you. We love you, Lord God. Thank you, Lord God, sa chance na ma-worship ka, makilala ka pa, and to be with this crowd of your people. It is really a joy, Panginoon. Hallelujah. Isa pong tunay na kagalakan po, mga mahal ko kapatid, na makapaglingkod sa inyo dito sa pulpito na to. Naniniwala po ako na ang Panginoon, pinlano na niya lahat ng bagay. So mula sa kanyang plano, inimagine niya na dati nakaupo lang ako dyan, pero maglilingkod pala ako sa inyo sa pamagitan ng bagay na to. I am really blessed and really touched na mapagkatiwalaan ng ganong klaseng bagay. Sobrang, hindi lang siya sa title or sa position, pero yung magamit ng Panginoon para magkaroon ng impact sa buhay nyo, kahit paano. Na maalala nyo ako sa prayer at maalala ko kayo sa panalangin. No, na minsan, maalala nyo rin yung mga tinuro ko sa inyo. At yung mga naturo ko sa inyo, ma-share nyo rin sa mga anak nyo. Di ba? Isa pong kaligayahan, mga mahal ko kapatid, na makapaglingkod po sa Panginoon, makapaglingkod po sa inyo. At I have this mindset na pagka magpipreach ako, baka hindi ko na siya ma-preach ulit. Ganun yung mindset ko. And sabi rin to ni Kuya Darwin, kung ngayon na yung huling araw na paglilingkod mo kay Lord, paano mo siya gagawin? So, today, I will preach with all of my heart. Kasi yung mga verses po na pag-aaral natin, baka hindi na natin siya madaanan sa susunod. Ito pong mga bagay na to na ating pag-aaralan, ang resulta nito ay magbubunga ng hindi lang abundance, hindi lang fruit, pero magbubunga po siya ng most satisfying life. Yung kalooban ng Diyos para sa atin, yun yung klaseng life na gusto sa atin iparanas ng Panginoon. Hindi siya satisfying lang dahil mayroon kang pera, hindi ka nagkukulang sa lahat ng bagay, nakapunta ka sa mga gandang lugar, pero satisfied ka dahil alam mo na kahit mahirap man yung nangyari, alam mo na kasama mo si Lord at hindi ka nagsasuffer for nothing. Yon. Ang tema po ng ating pag-aaralan sa oras na to ay The Vine Dresser's Purpose. Vine Dresser's Purpose. Yan. Maari po ba tumayon lahat, ang bawat isa? At tayo po ay makibukas sa ating tema. John chapter 15, 1-2. Basahin na lang natin sa inyong version. Ayan, meron na pala si ate. Amen po ba? Nakita na? Praise God. So sabi po rito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Talon tayo sa verse 8. Ayan, ang mga tumalon nga. Okay. Napaparangalan ng aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Let's pray, let's pray, let's pray. Oh Father, once again, nandirito naman po kami sa throne ng iyong biyaya. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na mapag-aralan namin itong mga salita mo, na sa mga salita mong ito may nakatagong kayamanan. O God, lift us up. Dalhin mo po kami, Panginoon, sa kalooban mo sa amin. Maging alayin din nawa kami sa iyo, malaman po namin yung dakilang kalooban po sa aming mga buhay. At higit sa lahat, Panginoon, sa pamagitan ng mga salitang ito, Panginoon, maranasan ka po namin. Kaya once again, O God, winawaksi po namin mga bagay, mga na maaaring maging dahilan upang di ka pa namin makilala ng lubusan at di kami makinabang sa iyong mga salita. Marami po salamat, O Diyos. In the name of Jesus.
Amen. Makakaupo po ng pumapalakpak sa Panginoon. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Pagka pinag-uusapan yung abiding, lagi lang po nagiging topic ay yung sanga at yung puno. Di ba? Okay lang ba, Pastor Walter? Either pababa or pag ganun. Kasi ano yung... Ano ko? Okay. Ang lagi lang po na pag-uusapan... Wait lang. Yun nga. Ang puno at sanga. Okay. So last week, pinag-usapan po natin yung patungkol sa puno at sanga. No? Abide to abound. Yan po yung naging tema natin. Ngayon naman, pag-uusapan naman natin yung vine dresser. Yung vine dresser. So, sa binasa po nating verse, makikita natin na may tatlong karakter sa istorya po na ito. Una, of course, kagaya po nabanggit ko, nandyan po ang true vine. Sino nga po ang true vine? Jesus. Sapagkat may mga peking vine. Kaya pala may true vine, lagi siya binabanggit yung true vine kasi meron palang fake vine. No? Ito yung mukha siyang ubas, mukha siyang vine pero peke pala. And ikalawa, nandyan po yung Diyos Ama. No? Who is the vine dresser? Pag sinabi pong vine dresser, ang pinakatrabaho niya is mag-alaga ng ubasan. No? Vine dresser, yun po ibig sabihin niyan. Sa Tagalog, sa mas madaling salin siguro, gardener. Para alam niyo yung mga term. So, gardener. So, itong paging vine dresser, either siya po yung katiwala or siya po yung may-ari ng ubasan. Which taking care of the vineyard. And ikatlo naman po, nariyan po ang mga sanga or branches. Every branch in me Yun. Verse 5, I am the vine, you are the branches. Yan. We are the branches. Ang tinutukoy niya po rito, una, ang kausap niya po rito kasi mga alagad. Ngayon, puwapatungkol po siya sa kabuuan ng iglesia. We are the branches. Kaya po yung mga magkakapatid sa Panginoon, dapat branches yan ha. Dapat sanggang dikit po yan. Kasi yung vine po, hindi po siya yung kagaya ng vine na in-install nila Kuya Andrew dun sa CR or yung mga vine na nandito na gumagapang pababa. Hindi po. Yung mga yan, maninipis po yan. Ito pong vine na to, nagiging puno po siya. Meron po siyang cork, meron po siyang, parang puno, meron po siyang mga cork na ganun. So yun po yung itsura niyan. So, pag-usapan natin ngayon, the vine dresser's purpose. At ang ating goal, dalawa lang, to know the desire of God in each and every one of us, and to know what stage of growth are we, and move on to the next. So meron po palang level of growth na hinahanap ang Panginoon sa atin. At ito po ay papatungkol sa mga bunga or fruit. Sabihin nga natin, bunga. Bunga. Sa level ng bunga natin, makikita yung level ng growth natin. No? Sa Mateo, doon sa talinghaga ng magsasaka, sinabi, nung natanim yung binhi doon sa matabang lupa, ito'y namunga. Ilan nga po ang bunga? Tigta-30, tiga-6 na po, at tagi-100. Yan. So, 3 level din po ang pag-uusapan natin. God is the vine dresser. Siya yung gardener, siya yung tagapag-alaga, and what He desires for us is for us to bear fruit, bear more fruit, and bear much fruit. Yan po ang kalooban sa atin ng ating Diyos Ama. Yan ang kalooban sa atin ng ating tagapag-alaga. No? To bear fruit, to bear more fruit, and to bear much fruit. Parang doon sa ating binanggit kanina, ito'y mamunga ng tigta-30, tiga-6 na po, at tagi-100. God the Father is the vine dresser. Lord Jesus is the true vine. We are the branches. Malinaw naman na po yan, no? Pag ang isang tao nagtanim, anong hinahanap niya? Bunga. Especially yan, pagka nagtanim niya ng kamatis, kagaya ni Pastor John, nagtanim ng kamatis, ginawa na niya lahat. Inihian na niya. Nung onting nagkaroon ng bunga, kinain naman daw ng mga ibon.
medyo napoprostrate na raw siya, nilalagay niya pa ng itlog. Lahat ng advice, ginawa na niya dahil dumating nga siya sa pagiging plantito era. Kung tayo po magtatanim, ang hanapin mo bunga. Ayaw mo lang ng display. No? Ganon din po ang ating Diyos Ama. May purpose po siya para sa atin. At makikita natin dito na hindi para sa Kanya yon. Hindi pala para sa Kanya yung bunga na yon. Para sa atin po pala yon. Kasi kung isang puno, walang bunga, nung nagutom ang Panginoong Isus, may nakita siyang isang puno ng igos, gutom siya, walang bunga, sinumpa, kinabukasan, natuyo. No? So para sa atin po pala, yung tayo ay magbunga. Because God is glorified when we bear fruit or when we bear much fruit. Kagaya po nung sa binasa nating verse kanina, by this my Father is glorified that you bear much fruit. Ang Diyos Ama po pala ay naluluwalhati. Kagaya ng isang nagtatanim, siya po ay natutuwa kapag ang kanyang mga tinanim, pinaghirapan, inalagaan, diniligan ay namumunga. Amen po? So God is glorified when we bear much fruit. And ito, God is working. He never stops working. Sabi sa John 5:17, Jesus answered to them, "My Father has been working until now. He has never ceased working, and I too am working." Ibig sabihin po pala, yung puno nag-work. Anong ginagawa ng puno? Siyempre, siya yung kumukuha ng tubig. Siya yung kumukuha ng sustansya sa lupa. No? Ang Ama, wala rin pong tigil sa kakatrabaho. Inaalagaan niya, chinecheck niya yung mga sanga, chinecheck niya yung kabuuan ng vineyard, kung merong mga salot, may mga surot, and etc., etc. Kaya, hindi lang po pala tayo yung ine-expect na kumilos. Hindi lang po nasa atin yung pressure. Amen? Kagaya po ng siso. So meron dito nagtatrabaho at tayo rin kailangan magtrabaho para mag-enjoy ang dalawa. Hindi lang po sa atin hinihingi ng Diyos Ama na mamunga kayo. Ako'y nalulugod kung kayo'y namumunga. Hinihingi niya yon pero may ginagawa rin siya. Sabi nga ni Jesus, He never stops working. He never stops working. Amen. So, Jesus called us to abound in fruit. Maisip natin, Panginoon, tinawag mo po ba talaga ako na mamunga? Totoo po ba kahit bata pa lang ako? Kahit matanda na po ba ako, Lord, tinawag mo pa rin ako mamunga? Kahit po ba, let's say, hindi ako, let's say, nakapagtapos ng pag-aaral, Panginoon, tinawag mo ba ako mamunga? Yes, and amen. Actually, Jesus called us, hindi lang para mamunga, but to abound in fruit. Mamunga ng sagana at manatili ang bunga. John chapter 15, verse 16, "You did not choose me, but I chose you, and appointed you," ibig sabihin, tinalaga ko kayo, "upang kayo'y mamunga at manatili ang inyong bunga, upang anumang inyong hingiin sa aking Ama, ay inyong tanggapin sa aking pangalan." Ibig sabihin, kung tayo po ay failed na mga branches, ibig sabihin, nagkamali pala ng pagkatawag sa atin si Jesus. It is not the fact. The fact is, bawat isa sa atin, nasa ang level ka man ng buhay mo, tinawag ka ng Panginoon upang mamunga ng sagana at ang bunga mo manatili. No? So, merong dalawang klaseng bunga rito na hinahanap ang Panginoon. And actually, na-discuss ko na rin ito kahapon, nung last Sunday, pero expound ko lang ngayon. So may dalawang klaseng fruit. Ano to? Inside and outside. So dalawang klaseng fruit. Inner fruit and outside fruit. Ano po ba tong inner fruit? Yung inner fruit, yun po yung makikita natin na fruit of the Spirit sa Galatians chapter 25, 22 to 23. No? Ito yung bunga ng Espiritu na nag-work mula sa loob at nakikita sa labas. Ito yung pag-ibig, ito yung kaligayahan, ito yung kapayapaan, ito yung pagtitiis, ito yung pagiging matyaga, no? Ito yung kababaang loob, ito yung kahinahunan, ito yung pagtitiis hanggang wakas. So, that's the inner fruit. And for us Christians, uulitin ko na lang ulit, hindi tayo pwede mamili sa mga fruit na yon. Na gusto lang natin fruit is kapayapaan, enjoy lang, para chill lang buhay mo.
Hindi. Kailangan meron ka rin yung pagtitimpi. Endurance, pagtitiis. Lahat po yan. At para sa ating mga Kristiyano, kailangan po natin yan i-workout. Meron ka na yan, kapatid. Kala mo maikli PC mo, pero meron ka ng pagtitiis. Ay, meron ka ng kainahunan, no? Meron ka na rin pagtitiis. Kailangan mo na lang siyang i-practice. Amen? Para malasahan siya ng Panginoon. Para makita siya sa buhay mo. Ikalawa po is outside fruit. Ito po yung life testimony natin. Paano po nakikita ng mga tao yung nabagong buhay sa atin ng Panginoon. Ito po yung good works. Sa Ephesians chapter 2, verse 10, sinasabi po rito na tinalaga tayo ng Panginoon sa mabubuting gawa mula pa nung likhain ang sanlibutan. No? Mula pa likhain ang sanlibutan, tinalaga na niya tayo sa good works, sa mabubuting gawa. Ano po ba ito? Ang good works po, hindi lang po ito yung merong ali na gustong tumawid, tutulungan mo. Or merong may chicks na nalaglag yung kanyang panyo, tutulungan mo. Hindi lang po yun yung good works. Hindi lang yung mag-aabot ka ng bayad sa jeep. Hindi lang po yun. Ang good works po tinatukoy, ito po yung usage of talents and gifts. Yung paglilingkod po natin sa Panginoon. Kung yung talents natin, yung kayamanang binigay sa atin ng Panginoon, is nagagamit natin upang pagyabungin ito at mapaglingkuran ng iglesia, we are doing the good works. So ito pong good works, again, hindi po ito nagbubunga ng kaligtasan, kaya po tayo may good works, kaya po tayo naglilingkod sa Panginoon at sa mga tao dahil ligtas na po tayo. So yun po yung outside fruit. This outside fruit, hindi dapat nakatago. Kasi tinanggap natin si Jesus sa puso natin, tinago na natin si Jesus sa puso natin. Hindi na natin hinayaan na makita ng ibang tao. Yung liwanag na tinanggap natin, sabi ni Jesus, tinago mo sa ilalim ng kama mo, tinakpan mo pa ng takore, or tinakpan mo pa ng kaldero. Saan ba dapat ang pwesto ng ilaw? Ang pwesto ng ilaw dapat nasa taas, dapat nagliliwanag para maliwanagan niya yung buong lugar. Tayong araw po ay isang syudad sa ibabaw ng burol. Kitang-kita po nila tayo. Alam na alam po nila kung sino tayo. Kaya, sabi ni Kuya Sherwin, wag po tayo maging secret agent, CIA, mga sikretong mga Kristiyano, para walang problema kahit magkamali. Di ba? Let your light shine upon men so that when they see your good works, they will glorify God. Huwag kang mahiya kay Kristo. Kaya sabi sa Lucas, sino mang nagkakaila sa akin sa harapan ng tao, ikakahila ko rin sa harapan ng aking Ama. Kaya hayaan po natin magliwanag itong good works na to para magkaroon ka rin ng accountability. Para kakabahan ka rin gumawa ng masama. Kasi ang mapupulaan pala ang pangalan ng Panginoong Jesus. So hayaan mo nang malaman nila, maging malinaw sa kanila na ikaw ay Kristiyano. Hindi ka pa perpekto, pero ikaw ay Kristiyano, mahal mo si Kristo. Gawin mong malinaw po yan sa mga tao nakapaligid sa'yo para hindi ka na nila basta-basta iayain sa mga inuman or pag tumanggi ka, alam nila kung bakit. Hayaan mo na sila yung ma-pressure sa'yo. Huwag ikaw yung ma-pressure sa kanila. Hayaan mo na mas maging makapangyarihan yung liwanag na nasa iyo kaysa yung kadiliman na meron sila. Because darkness is absence of light. Kaya ka nandiyan sa trabaho mo para ikaw yung maging liwanag dyan. Kaya ikaw nandiyan sa eskwelahan mo para ikaw yung magliwanag dyan. Kaya ikaw yung nandiyan sa pamilyang yan, ikaw yung unang nakakilala para ikaw yung magliwanag dyan. Bakit mo ngayon itatago? Iyan yung outside fruit mo. Ikaw yung dahilan kung bakit na-preserve yung mundo. Totoo po yan, because we are salt and lamp. Ang salt, ang purpose po niyan para i-preserve yung karne. Kaya po na-preserve ang mundo hanggang ngayon dahil po sa mga Kristiyano nandirito. No? And we are light. We are called to reflect the light of Jesus na nasa atin. So, yan po yung dalawang klaseng fruit at inner fruit and outside fruit. Kaya pagka pinag-uusapan yung fruit, yan po yung tinutukoy natin. Yes, it also means soul winning. Ilan yung tao na impact ng buhay mo, ilan yung taong nadala mo kay Kristo, no? Because sabi nga sa Proverbs 11 verse 30, righteousness brings forth life, no? But he who wins soul has wisdom. Yan po yung sabi dyan sa verse po na yan.
So, again, using your talents and gifts, ilan yung taong na-impact mo yung buhay, and ilan yung nadala mo kay Kristo. Yan po yung, pag pinag-uusapan yung fruits, yan po yun. At sabi nga po, kanina sa John chapter 15, verse 8, God is glorified when we bear much fruit. No? God is glorified when we bear much fruit. Ito po mga fruit po na ito, iba po ito sa, ito pong lahat ng fruit na ito yung mga fruit na nananatili sa walang hanggan. Ito yung klase ng mga fruit na hindi nasasawalang bahala. Hindi napapanis, hindi nabubulok. Natatandaan ng Panginoon. Yan po yung lahat ng klaseng fruit na yan. No? Yung lahat ng sacrifices natin, yung ating pagiging faithful sa Panginoon, yung mga na-soul winning natin, lahat po yan. And yung obedience natin. Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 13, pwede po bang pakibukas niyan? Please. May binabanggit po dito si Pablo patungkol sa mga good works na nawawala at hindi nawawala. So, makikilala ang uri ng gawa. Yan o, makikilala natin ang puno sa kanyang bunga. Amen? Ito naman, makikilala natin ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng Panginoon sapagkat mahahayag sa pamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Ituloy natin, please, ate. Tignan natin, iba't ibang klase yung pinanggawa ng building. Iba't ibang klase. Ayan. Ito, kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. No? Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayon din naman, maliligtas siya, kaya lang siya ay para siyang nagdaan sa apoy. Ibig sabihin po pala, marami po pala mga Kristiyano na gumagawa dito sa simbahan, namumuhay sa mundong ito na walang reward pagdating sa langit. Bakit? Kasi ginawa niya itong mga fruits na ito nang hindi nakasandig kay Jesus. Meron siya mga ginawa na sariling agenda niya yung nangyayari. Na sariling kalooban niya yung sinusunod. Na hindi siya nakatayo kay Jesus. So kung yung mga nakatayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi natupok ng apoy, lahat po yan kasi idadaan sa apoy. Pag yan po ay pure, yung intention mo ay pure, pag yan po ay ginawa mo para kay Jesus, ginawa mo ng may katapatan, ginawa mo ng may pag-ibig, yan po ay mananatili. Yan po ibig sabihin ng mga kind of fruits na hinahanap sa atin ng Panginoon. Ito pong mga fruits na to, napakahalaga sapagkat ito po yung mga fruits na nananatili sa walang hanggan. Amen? Ito po ang unang hinahangad sa atin ng Panginoon. Bear fruit. Sabihin nga na sa katabi natin, bear fruit. Mamunga ka. Yan. Sa John chapter 15, ito po yung ating main verse. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes it so that it may bear more fruit. Ito pong verse na to, nagkukos ng napakaraming misunderstanding. Misquotation and interpretation. No? Ito pong He takes away, kung titignan niyo po sa ating Tagalog version, sabi po diyang pinuputol. Tignan nyo nga, anong sabi niya, Kuya Amer? Sa 15 verse 1. Ano daw? Inaalis. Inaalis ba? Hindi. Yung inaalis. Ayun, inaalis nga ang bawat sang hindi nagbubunga. Sige, balik tayo sa sa version na ito. I think yung version na ito is NASV, no? Every branch in me
ibig sabihin yung branch nakadikit na kay Jesus. Amen? Yung branch nakadikit na kay Jesus. That does not bear fruit, He takes away. Yung takes away po, ang word po na ginamit dyan is ahiro. No? Ahiro. And may kita nyo po dyan yung pagkakabaybay. Ahiro, yan po yung pagkakasulat. Nang ibig sabihin po pala niyan, it is a primary verb, means to lift up. No? To take away. Figuratively, to raise. To keep in suspense, specifically to sail away. By Hebraism, to expiate sin. Aware, to bear. To carry, lift up, loose, make to doubt. To lift up, carry, lift up, and put away, remove, or take away. No? In the Bible, a vine dresser does not punish an unfruitful vine. What he is doing is he cares for it so it can bear fruit again. Hallelujah. We remember, itong sanga na to, nakadikit na kay Jesus, but siya po ay nasa lapag. Siya po ay nasa lapag. Ibig sabihin, siya po ay marumi. Paano mamumunga ang sanga na marumi? Hindi po siya makakapamunga. Siya po ay may mga alikabok. Siya po ay may putik. Siya po ay nasa lapag. Hindi po yan mamumunga. Ang viner po, may tinatawag po na trellis. So yung trellis po, parang mga cross po yan, na mga poste. Then mula sa lupa, aakyat po dyan yung vine. Then dyan na po siya magsasanga-sanga. May iba po mga sanga nalalaglag sa lapag. May nagtanong, sabi, anong ginagawa nyo sa mga sanga na nasa lapag? Pinuputol nyo po ba tapos tinatapon? Eh sabi, hindi. Hindi namin ginagawa yung sobrang precious ng mga sanga para putulin at itapon. Yun ang sabi niya. Sobrang precious niyan. Ang ginagawa namin, ganito. Kumukuha kami ng tubig, nililinis namin yan, at inaakyat mo ulit yan, pinupulupot namin yan paakyat, hanggang at binibigyan namin ng panahon para siya ay makapamunga ulit. Ang kalooban sa atin ng Diyos Ama, magbunga tayo. But, darating sa buhay natin na kahit nangako tayo sumunod sa Panginoon, hindi pa rin tayo namumunga. Nanumpa tayo sa Panginoon, nagtapat tayo sa Panginoon, pero hindi pa rin tayo namumunga. Ang ginagawa ng Panginoon is to lift us up. Palakpan naman natin ang Panginoon. Lord, thank you po na hindi mo po kami kinakat away. Kung kami po, Panginoon, ay marumi, kung kami, Panginoon, ay may sakit, hallelujah! Hallelujah! Love you, God. Actually, ang ginagawa niya sa isang ship na may sakit, may sugat, ano ba, nililibing niya ba yung tupa na may sakit? Hindi po. Ginagawa niya, binubuhat niya yan sa kanyang balikat. Inuuwi niya yan, tapos inaalagaan. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. We're sorry na inisip namin that one time, pwede mo kami i-cut out. Kahit nakadugtong na kami. Sa halip, ang ginagawa mo, Panginoon, inaalagaan mo kami para kami rin mamunga. Father's purpose in our life is to bear fruit. Kung tayo po ay down, ang ginagawa niya, He lifts us up. Kung tayo marumi, ginagawa niya, He cleans us up. Kung tayo ay nasa lapag, walang direksyon, wala pong direksyon yung mga nasa lapag, gaganon lang po yun sa kalsada. He establishes us. He is patient with us. He is giving us time to bear fruit. So ano nga ba ibig sabihin ng ahiro or ng lifted up? To be lifted up by God. If our life is continuously bears no fruit, bearing no fruit because of sin, God will intervene to discipline us. Ang nagiging dahilan po,
Mga mahal ko kapatid, kung bakit tayo pa hindi namumunga? Dahil po sa kasalanan. Ito pong kasalanan na to, ito po yung nagpapabigat ng ating likod. Sabi sa Hebreo chapter 12, kalimutan nyo na yung mga nag-i-strangle sa inyo, nagpapahirap sa inyo ng mga kasalanan. Kalimutan nyo na, hubarin nyo na yan. Yung po ang ginagawa sa atin, pinapabayaan tayo niyan sa dirt. Yan po ang ginagawa ng kasalanan sa atin. Pinapabayaan tayo niyan sa mud. So, if we continually live our life bearing no fruit dahil sa kasalanan, God will intervene. Kagaya na isang mabuting magulang, God will intervene. And God is serious about you. Sa Hebreo chapter 12, basahin natin yan. Tuloy-tuloy po yan sa totoo lang mga kapatid. Napakagandang verse po. Napakagandang chapter po netong 12. Gusto ko umpisan sa verse 1 dahil sin yung pinag-uusapan natin. No? Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, ito, tanggalin na natin ang anumang balakid at ang mga kasalanang, kumakapit sa atin. No? Buo at tiyaga tayo tumatakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Gusto ng Panginoon na mag-proceed ka. Gusto mo naman na magpatuloy ka. Gusto ng Panginoon na ikaw ay makaakyat upang ikaw ay mamunga. Pero may kasalanang humihikid sa iyo pababa. May nagpapabigat. Kasalanan po yan. Yan po yung kasalanan na tinutukoy. So, tignan po natin. Punta po tayo sa verse 3. Hallelujah. Verse 3. Dito pala. Anong verse ba to? 4 tayo sa 4. Ito. Kasalanan. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Ang sabi rito ng sumulat, hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pagkakipaglaban nyo sa kasalanan. Ibig sabihin, sa pagsunod nyo sa Panginoon, hindi pa katumbas yung buhay nyo. Ibig sabihin, bakit ang bilis nyo mag-give up? Bakit ang bilis nyo i-give up yung holiness nyo? Bakit ang bilis nyo magkasala? Hindi pa nga kayo natututukan ng kutsilyo sa leeg. Parang ganon. Parang sobrang dali nyo magkasala. Hindi pa humahantong sa kamatayan yung pakikipaglaban nyo sa kasalanan. Bakit nag-give up na agad kayo? Bakit isang tukso lang ng kaaway or maybe tukso ng sarili mo, gumibigay ka na agad? Puta papait! Sabi, hindi pa nga humahantong sa kamatayan yung pagdanak ng dugo, yung pakipaglaban nyo sa kasalanan, gumigive up na agad kayo. Sinusuko nyo na agad ang bataan. Binibigay nyo na agad yung white towel. Ayoko, hindi ko kayang ma-overcome tong sin na to. If tayo po ay inihikid na itong mga kasalanan na ito at ang bunga natin ay nagiging paatras halip na paabante at hindi tayo namumunga, God will intervene. Like a good father who really loves us, God will intervene. Hindi niya hayaan ang kanyang anak ay nakalugmok sa putik. Sabi, my son, do not despise the chastening of the Lord. Yan. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. Many times in our lives, tinutuwid tayo ng Panginoon, huwag mong baliwalain. Pastor, paano po nangyayari yung pagtutuwid ng Panginoon? Maraming paraan po yan. Una po dyan, maaaring sa pamagitan ng leader mo sa simbahan. Kakausapin ka niya, i-rebuke ka niya. Sasabihin niya sa iyo yung, or maybe ipapasok ka sa disciplinary action. Pero sa loob mo, maraming battle na nangyari. Makikita mo na ikaw ay dinidisiplin ng Panginoon pagka nararamdaman mo na parang ang bigat. Pagka nararamdaman mo na parang ang bigat, ito, pakinggan nyo mga kapatid. Pag nawawala yung joy of your salvation, you are being disciplined. Siya sabi ng Panginoon, ayoko nandyan ka. Masaya ka ba dyan na wala yung joy of salvation mo? And many times maramdaman mo, God is silent, God is far, God is nowhere to be found. Meron kang naramdaman na parang kalungkutan sa loob mo na parang, nandirito pa ba ako? Lord, nandiyan ka pa ba? You are being disciplined by God. And sabi ng Panginoon, huwag mong baliwalain pagtutuwid ng Panginoon. Kung naramdaman mo na parang walang joy sa paglilingkod sa Kanya, hindi yan normal. May sakit ka. Spiritual. Putikan yung sanga mo. Huwag mong baliwalain. Huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya.
Pagka naramdaman yung pagdisiplina ng Panginoon, kagaya ng isang ama sa kanyang mga anak, huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang madi-discourage. Yung mga nakausap dito ng mga leaders, nila at April, nila Kuya JB, nila Kuya Dave, nila Kuya Walter, yung mga leaders, mga kinausap, even ako, na-rebuke na po ako ni Pastor Jun, and medyo kaunti lang ni Ate Grace. Pa-joke kasi Ate Grace naman rebuke eh. Si Pastor Jun talaga, labas ang ugat. Na-rebuke na po ako ni Pastor Jun. Pagka tayo po nakakaranas ng pang-rebuke or pang-didisiplina, wag po tayo panghinaan ng loob. Amen po? Ito po ay para sa ating ikabubuti. So, discipline and chastening. Ibig sabihin po ng discipline and chastening, sa verse 6. Ibig sabihin po nito, isa yun. Pagka sinabing chasten is purging. Pinapalo ka talaga. Sabi, dalawa lang, pagpapala o pagpapalo. Hindi pwedeng hindi papaluin ng mabuting ama ang kanyang anak. Pero yung masamang ama, pwede niyang pabayaan yung kanyang anak. Di ba? Pwede niyang pabayaan. Naka-Roblox na buong araw, okay lang. Sige, ikaw ang boss sa bahay. Ikaw ang boss. Gawin mo, basta wag ka lang umiyak. Kailangan dinidisiplina yung bata. Or kunyari, kumakain ng candy, almusal pa lang, candy na yan. Hindi yan pwede. So meron talagang purging, may chastening. Si Lord talaga na mamalo. Ang ginagawa rin ng Panginoon sa mga pasaway na tupa, alam niyo kung ano, pag ganyan, racing, pag ganyan-ganyan yan, tapos kunyari, nandito yung mga hurt, papunta yan dyan. Ang ginagawa niya, pagka hindi talaga yung matawag, kasi tinatawag yan eh, pag yan, kung pasipol man, kung pa ganun man, tapos, hindi pa rin pupunta, ang ginagawa niya ng Lord, yung tangkay niyang ganyan, kakawitin niyang ganyan, tara nga dito, pasaway ka, tapos kung pumipimiglas pa rin ang gagawin niya, pipilayin niya yan. Masama ba si Lord? Hindi. Kasi kung papabayaan niya magpagewang-gewang, yung paresing-resing yan dyan, malalaglag yung sa bangin. Mapupunta yun sa mga wolf. Okay na anak, nasaktan kita ngayon. Pero pagka ginanon niya yan, binibendahan niya rin. Tingnan mo naman si Lord. Hallelujah. Love you, Lord. Thank you so much. Ang disiplina po ay senyales ng pagiging legit na son of God or child of God. Kaya kung tayo po ay nakakaranas ng disiplina ng Panginoon, magalak ka. Kung tayo po, ikalawa sa lahat, dinidisiplina ng ating mga leaders, magalak ka rin. Kasi mahal ka ng leader mo. Kung tayo po, dinidisiplina ng ating mga magulang, mga kabataan, magalak ka rin sapagkat mahal ka ng iyong magulang. Sabi sa Proverbs 3 verse 12, because the Lord disciplines those He loves as a father, the son He delights in. Kagaya ng ama na minamahal niya ang kanyang anak, dinidisiplina niya ng Diyos ang kanyang mga iniibig. No? Si Lord din mismo, habang tayo, mga mahal ko kapatid, ay dumadaan sa chastening, sa discipline, hindi po masaya si Lord. Kasi nakikita niya na yung lingkod niya, kailangan na naman dumaan sa gantong pagsubok, maybe, or dumaan sa gantong klaseng pagpalo. Ang mga magulang, pag pinapalo niyo po ba anak niyo, masaya po kayo? Hindi po. Si Lord din po hindi masaya. Pagka kayo po kailangan dumaan sa mga ganyang klaseng pagsubok. No? Kung hindi ka masaya sa ganyan, hindi rin masaya si Lord. Share ko sa inyo yung panahon na dumadaan po ako dito sa chastening na to. Dumaan po ako sa chastening, I believe, 2020, yung mga natatanda ko, at least 3 years na nangyari sa akin. Sunod-sunod, 3 years na nangyari sa akin. Pasaway ako eh. 3 years, yung chastening na nangyari sa akin. So, anong nangyari sa akin is, sa work ko, online lahat nangyaring transaction, di ba? So, ang ginawa ko is yung tithing, hindi ko siya ina-account ng maayos. So, may dumadating na pera sa GCash, maybe sa bank account, maybe sa PayPal, kung saan-saan man. Ang ginagawa ko, hindi ko nililista kung ano ba talaga yung tithes ko or kung magkano talaga yung na-receive ko. No? Hanggang sa may dumating na pangyayari. 2021 yun, I believe, na-hack yung account namin. Yung Facebook ads account ng client ko na yun. Which is yun yung nagtawid sa amin sa buong pandemic eh. So, na-hack, then ang dami nawala sa kanyang pera,
nakalink yung card ko rin, baka mawawalan na rin ng pera. So, yun yung unang nangyari. Ikalawa nangyari, that same year, na-disable yung lahat ng mga account na handle ko. So, sabi ko, Lord, ano to? So, nung inumpisahan ko magtapat ulit sa pagta-tithes, hindi ko siya na-consistent. Second year na nangyari, anong nangyari naman sa akin is, nawalan ako ng mga client. So, to make the story short, dumating sa point na anong nangyari sa akin is, sabi ko, Panginoon, bakit pa ako magta-tithes? Wala naman akong pera. Or bakit ko pa bibilangin yung dumarating sa akin, kakaunti naman, wala naman. Ganun sabi ko kay Lord. No? Na-realize ko na kung bakit ako dinidiscipline ni Lord patungkol sa pera, is hindi pala yung tungkol sa pera. Kung magkano ibibigay mo, hindi pala tungkol doon. Tungkol yun sa anak na pagkakatiwalaan ba kita. Anak, ina-acknowledge mo ba ni lahat ng bagay sa akin nagmula at ikaw ay katiwala ko. So kung mabuti ang katiwala, iti-take account mo yung lahat na natatanggap mo. Magiging matapat ka rin sa pagbabalik ng 10%. Magiging matapat ka rin sa pagbibigay pa. No? So, tinuruan ako ng Panginoon at it took 3 years. Marami ako nawalang client. And noong mga panahon na yon, I believe na ikwento ko sila Pastor PJ, yung mga iba pa po natin mga leader, especially, siyempre si Michelle, na parang every end of year, lagi akong mababankrupt. Eh yung end of year, yan po dapat yung pinakamalakas mo eh. Di ba? End of year yan eh. Pinakamaraming client, pinakamaraming pera. Lagi po talaga ako nababankrupt. To the point na nung 2022, yan po yung time na na-reach ko yung financial level ko, let's say. Pero dahil di ako nag-a-abide kay Lord, ang dami ko mga biniling kong anik-anik. To the point na, ito si Scarlett, ibibenta rin namin that same year kasi mababankrupt na ako for 2023. Wala eh. Hindi ka nag-a-abide kay Lord, di ka nagtatanong di ka nag-aantay ng green light. So, God disciplined me. Yung mga meron ako nawala. Yung motor ko nahatak. Yung PCX, wala yun. Yung bahay ko sa Bitin, nabili, nabenta rin. God disciplines me. And si Lord, ayaw niyang dinidisipline ka. Sa totoo lang, hindi rin nag-i-enjoy si Lord sa pagdidisipline sa'yo, sa pagpalo sa'yo. Ikaw rin di ka nag-i-enjoy. Habang dinidisipline ka, mahirap, masakit. No? Pero hindi mo kailangang magstay sa sakit. Sabi mo sa tabi mo, kapatid, hindi mo kailangang magstay sa sakit. Hindi mo kailangang magstay sa disiplina. Hindi mo kailangang magstay sa pagpapalo. May kailangan kang gawin. Ang kailangan mong gawin, repent. Magbalik loob ka sa Diyos. Yun ang kailangan mong gawin. Humingi ka ng sorry. Lord, I'm sorry. Dito sa continuous na kasalanan na ginagawa ko. Sabi sa Revelations 3 verse 9, nagsabi po nito ang Panginoong Jesus mismo. Those whom I love, I reprove and discipline. Tinutuwid ko at aking dinidisiplina. So be zealous and repent. Pag sinabing zealous, alam niyo kung ano po ito? Pag sinabing zealous, ibalik niyo yung alab niyo. Maging maalab ulit kayo at kayo ay magbalik loob. Yun lang po yung kailangan gawin. Hindi mo kailangan dumaan ako 3 years na disiplina bago ako maging good steward ng Panginoon Ang dami nang na-withhold sa akin na blessing dahil laging mas pinipili ko, sideline muna ako sa discipline mode. Sa halip na tuloy-tuloy sana. Yun po ang kailangan gawin. Repent. Yung ginagawa mong kasalanan, wag mo nang ituloy. Ano ka na? Kung papasok ka na sa maling daan, natatawagin nating SLEX. Parang familiar, no? Nakamotor, pumasok sa SLEX. 125,555cc. Wag na! U-turn ka na. Bago ka pumasok sa SLEX. Wag. Masira ang buhay mo. Ayan. Repent. Be zealous and repent. Hindi mo na kailangan tiisin yung discipline na yan. Next is bear more fruit. John 15, 1-2 pa rin. Focus tayo ngayon sa verse 2. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Ito yung focus natin. And every branch that bears fruit, He prunes it so that it may bear more fruit. Pruning. Minsan, kala natin discipline, sinasabi,
pre, nasa pruning season ako. Yung pala, dinidisiplina ka ni Lord kasi may kasalanan ka. Pruning season is a wonderful season. Ito yung masakit, ito yung mahirap, pero it means, God means to promote you. Yun ang kalooban sa'yo ng Diyos. I-promote ka. Pag sinabing pruning, ito po yung vine dresser, hahawakan niya yung sanga, puputulan niya. Meron siyang po ginagamit na shear, ang tawag is, shear. Yung po yung matulis na gunting para po sa mga sanga, mga pang-bonsai, etc., etc. Totoo po ba, Pastor? Kahit namumunga na, sasaktan pa rin. Namumunga na, ipupurun pa rin. Totoo po ba, Pastor? Totoo po, mga mahal ko kapatid. Because He prunes us so that we may bear more fruit. Yun yung ngayon, more fruit. So ano nga ba yung reason for pruning ng grapevines? Scientific po ito. So una, para improve yung fruit production, no, kasi nalilimit lang sa branches yung and buds yung fruit production. Kaya ang ginagawa, binabawasan niya ng mga ano ba to? Leaves. Binabawasan niya ng leaves. Nililinis niya kasi cork yan eh. Parang nagbabalat-balat yan, so lilinisan mo yan, puputulan mo yan ng mga extra, may mga natuyo na part, lilinisan mo. And increases sunlight and airflow. Kasi yung air, hindi siya popasok galing sa roots. Yung air popasok po yan sa likod ng leaves. Diyan po yan. Nakalimutan ko na kung ano yun. Basta ano siya, merong mga mata yan sa likod. No, doon po pasok yung air, nag-circulate. And meron ding chlorophyll. Yan yung alam ko. Biology. Ayun, chlorophyll. Siya naman yung kumukuha ng sunlight. Ngayon, kung sobrang busy ng isang sanga, ang dami nangyayari sa buhay niya, paano niya pa mapaprioritize yung pamumunga? Ang dami mo ng decoration, ang dami kong leaves, no? Ang garbo ko. No, it also promotes vine health. Kasi pag sobrang sukal niyan, papasukan po yan ng mga insekto. It shapes the vine. So shaping the vine naman, nade-direct naman ng vine dresser kung saan yung hulma. Saan siya dapat papunta. It balances growth and yield. This is perfect. Pruning means promotion from God. Pruning doesn't mean na papasakitan ka ng Panginoon. Pruning means gusto kanyang lumago, gusto kanyang mamunga. Ito po yung love language sa'yo ng Panginoon. So, ano naman yung nangyari tuwing pruning season? No? What does it mean to be pruned by God? Una sa lahat, gusto ko po sa inyo sabihin, pruning season is when God, the vine dresser, will work in you by hand and prepare you for the season of fruitfulness. Ang vine dresser, hindi yan pwedeng mag-pruning ng gamit ang machine. Walang traktora na dadaan sa ubasan para tanggalin yung mga nabubulok or tanggalin yung mga excess na mga puno, mga leaves. Ang ginagawa ng isang vine dresser, sa isa niyang kamay, merong gunting. Kung ano na ito siya dito, may shear dito. Sa kaliwa niyang gunting, may gloves or bare hand. Hahawakan niya yung grapes, puputulan niya. Hahawakan niya, puputulan niya. Hahawakan niya, puputulan niya. At sa bawat sanga, hindi siya pare-parehas. Itong si sanga number 1, ito yung tatanggalin ko sa kanya kasi medyo okay itong part na to. Sanga number 2, tatanggalin ko to, marami akong tatanggalin dito. Sanga number 3, ito lang gagawin ko, lilinisin ko lang. Are you with me? It is the season kung saan si Lord, hahawakan ka niya. No? He will work in you. Ulitin ko, He will work in you sa loob. Sa loob siya nag-work. So that He can now work through you. There's no getting away with pruning. Pastor, pwede ko bang lampasan yung pruning na yan and punta na po ako sa much fruit? Wala pong shortcut. Wala pong shortcut. If gusto po nating lumago at mamunga, kailangan po ng pag-aalaga ng Diyos Ama. Kailangan ng pruning. Kung ang discipline ay problem with sin, ito po yung mga sin na paulit-ulit na ginagawa. Ito yung nagiging balakid natin, umahatak sa ating pababa. Kaya tayo ay nasa putikan. No?
Pruning season naman is inaayos ni Lord ang self natin. Yung sarili natin. Kahit Kristiyano na tayo, kahit nasa ministry na tayo, may mga something siyang kailangan baguhin sa atin. May pruning siyang ginagawa. And itong pruning po na ito is minsan mami-misunderstand natin si Lord. And actually to the point na kahit ma-misunderstand natin siya, gagawin niya yon para sa ikalalago mo. Kaya po, sa panahon po ng pruning, marami kang kailangang gawing pagtitiis. Sino po sa Bible yung dumaan sa pruning para magkaroon siya ng much fruit? Si Job. Tignan niyo po tignan niyo po, hinayaan siya ng Lord na dumaan sa ganong klaseng pagsubok. Alam niyo po nangyari kay Job? Dati meron lang siyang 7 na anak, I believe. Naging 14. Naging 14. At yung mga anak niya, pinakamagaganda at pinakagagwapo sa buong land of Chaldeans. Chaldea. No, doon sa buong land na yon, siya, anak niya yung pinakamaganda, pinakagwapo. At dinoble rin niya yung mga ari-arian, yung mga hayop. Season of pruning, mga mahal ko kapatid. Kung yung discipline, yung season ng discipline or yung ahiro or lifting up is kaya mong maka-exit agad-agad by the way of repentance, ito pong panahon ng pruning. Nakatayo ka lang. Nagtitiis ka. Naghihintay ka sa kung anong gagawing diskarte ng iyong Diyos, Ama, ng iyong vine dresser. Nakatayo ka lang. There is no way out. Magtitiis ka. Kung magaling ka magtiis, magaling ka matuto, mas bibilis ang proseso. Pero kung gagalaw-galaw ka, tatagal ang proseso. Parang si Ephraim. Pagka gugupitan mo ng kuko yan, tas malikot, mas tatagal, di ba? Pwedeng magupit yung kamay or yung ano. So habang, kasi ginugupitan ka nga ng Lord eh. Nililinis ka niya, inaayos ka niya, pruning season. Ngayon kung pasaway ka, pag-ewang-gewang ka na naman, sige, discipline na nga lang tayo. Ayaw mo ng pruning eh. Sige na nga, discipline na nga lang ulit tayo. Gigewang-gewang ka eh. Ang advice ko po, sa panahon po ng pruning, yan po. Ito, do not deprive yourself of yourself time of pruning. We need it for us to bear more fruit. Bakit po natin ito kailangan for us to bear more fruit? Kasi habang nagmamature po ang isang grapevine, lalo po yan nagiging masukal. At pag ang isang grapevine, hindi po na pruning, ang mangyayari po sa kanya, 1 taon siyang sobrang daming leaves. Sobrang ganda ng kanyang leaves. Pero pag buklat mo sa leaves, walang bunga. Sino po kaya yung mga ganyan? Wala naman sana dito. Karamihan sa may mga Kristiyanong ganyan. Magarbo tignan. Ang ganda ng forma. Ang daming nagagawa. Puro forma lang pala. Nung naghanap ang Diyos ng bunga sa kanya, walang bunga. Alam niyo po kung bakit? Ang pakinabang po ng leaves ay para sa puno. Yan po kasi yung maybe shade or yun yung ganda niya. Pag titignan mo sa malayo yung maraming leaves or maraming dahon, ang ganda tignan. Sa malayo pa lang, kita mo na. Sa malayo pa lang, alam mo na, berdeng-berde. Lapitan mo pa ng kaunti, pagbuklat mo, walang bunga. Ganyan po ang kagaya sa mga tao na ayaw magpaprune sa Panginoon. Lumalawak yung kanilang range pero walang pakinabang ang Diyos. My advice is to endure and surrender to God in time of pruning. Yan. Endure ka lang. Magtiis ka. Sa time ng pruning, may tinuturo sa yung Panginoon, inaayos ng Panginoon ng buhay mo. Yung trajectory ng life mo, inaayos ng ating Panginoon. Magtiis ka, tayo ka lang dyan. Abide ka lang sa Panginoon. Ito yung paggamit ng abide kung saan mag-i-stay ka lang. Lord, do your work in me. Kagaya ng isang
isang pot or isang palayok, no? Pag ang isang palayok matigas na, paano yung papakinabangan ulit? Anong ginagawa dyan ng isang namamalayok? Dinudurog niya yan. Binabasag niya yan. Boom. Durog, durog, durog. Tapos, lalagyan ulit ng tubig or maybe sasama sa ibang putek para siya ay maging available na ulit sa pagmumolde. Yung gold na matigas, ang tawag diyan sa gold na yan ay asero. Hindi, kaya lang siya asero dahil impure siya. Hindi siya pure. Asero kasi is bakal. Basta may tawag diyan pag hindi siya pure, may tawag sa ganyang klaseng gold. Tumitigas siya habang hindi siya pure. Agree ba kayo doon? Yung gold kasi, pagka pure yan, ano siya, permeable siya, stretchable siya, malambot siya. Kaya yung mga 24 karat, ito 18 karat lang, perfect siya sa mga jewelry. Kasi kung 24 karat to, sobrang madali na siyang i-bend. No? Lalo yung mga pure talaga. So, pag ang isang gold hindi pure, ang ginagawa nila is naglalagay sila ng isang chemical, tapos pinapadaan niya sa sobrang init, sobrang init, sobrang init. Ang ginagawa ng chemical, hinihiwalay niya sa ilalim yung pure na gold at sa ibabaw yung mga fake, yung mga humalo-halo. Alloy, yung pala alloy. Yung mga alloy, umaangat yan, tapos nagiging isang buo siya. Either kulay puti, kulay itim. Kailangang idaan sa apoy para maging puro. Welcome sa pruning, mga kapatid. Ito yung minsan, tatamaan yung ego mo. May kita mo, may kailangan pa palang baguhin. Or minsan, matatamaan yung may salita ka narinig, hindi lumapat sa'yo, ano yung gagawin mo desisyon. Ganun yun eh, pruning yan. Kunyari may tumama sa yung salita, paano mo yung tatanggapin? Mag-aano ka ba? Papalag ka ba? Pagkasalitaan mo rin ba siya? O magkukulong ka sa kwarto, hingi ka ng tawad sa Diyos para sa mga naisip mo? Yan po yun. Yan po yung panahon ng pruning. May mga special or customized na part ng life mo, inaayos si Lord. Ang tanong, willing ka bang isurrender yun sa Kanya? Kung willing ka isurrender, nakatayo ka lang, hayaan mo na, Lord, prune me. Lord, prune me. Lord, prune me. At tatandaan ko rin yung istorya ni Pastor Jun. Kilala niyo na ba si Bamboo? Yung dating si Kawayan, yun nandito sa kortina natin, may kawayan dyan dati. Ang tawag ni Pastor doon, si Bamboo or si Kawayan. Sabi ni Pastor, tignan mo yan, tuwid na tuwid. Paano yan naging tuwid? Hindi yan agad naging tuwid. Nakatanim yan sa gubat, pinutol yan. Hindi agad yan naging makinis. Kinalasan yan ng mga matutulis, ng mga puno, ng mga dahon, tinanggal yan. Hindi pa yan tapos, niliha pa yan. Di ba? Hindi pa yan tapos, binilad pa yan sa araw. Di ba? Hindi pa tapos, binarnisan pa yan. O, saka diniliver yan dito. Ganon. Ganon po tayo. Tayo po si Kawayan. Maraming proseso po ginagawa sa atin ng Lord para maging kapaki-pakinabang sa Kanya. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. And finally, bear much fruit. Sa John chapter 15, verse 8, tikman ko lang yung tubig na bigay ni Andrew. This is the last part. May tanong ako before I proceed. Sino gusto ng bear much fruit sa kanyang life? Pakinggan niyo mabuti to. Sa John chapter 15, 8 to 9, my Father is glorified by this, that you bear much fruit. Kanina, more. No? Balikan natin yung slide kanina. Sa 1 and 2. Yung bear more fruit, ate, balikan mo. This me. Yan. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, yan yung una, bears fruit. Ikalawa, He prunes it so it may bear more fruit. No? From bear fruit, from no fruit, to bear fruit, to bear more fruit, and to finally bear much fruit. Kung tayo po ay namumunga ng sagana, ang Diyos Ama ay naluluwalhati.
ang Diyos Ama ay napapalugdan, siya ay natutuwa. My Father is glorified by this, that you bear much fruit. Just as Father has loved me, I also have loved you. Remain in my love, or abide in my love. Muli, tatanungin ko, sino po nais ng bear much fruit sa kanyang buhay? Amen. Ito pong kailangan gawin. The key to bearing much fruit is what? Abiding. Ulitin ko. The key to bearing much fruit is abiding. We will bear much fruit not by doing much. Pakinggan nyo ito mabuti, mga kapatid. We will bear much fruit not by doing much, but by abiding much to the source. Hindi siya sa paggawa ng maraming bagay. Meron sa kanan, meron sa kaliwa, may sa harap, may sa likod, may sa ilalim, may sa taas. Hindi siya yung pagiging busy sa maraming bagay. Are you with me? It's not doing much. It's by abiding much to the source. If you want more fruit, abide more to Jesus. Cling more to Jesus. Ano nga po bang ibig sabihin ng bearing much fruit? So habang nagmamature ang isang puno ng ubas, mas sumasarap ang grapes. No? So matagal yung proseso, 5 years at least, para maging kapaki-pakinabang na siya sa wine making. Para maging yearly yung kanyang pamumunga, it takes at least 3 years. No? So, habang tumatagal yung grape, nagmamature, siya ay mas nagiging masarap, mas nagiging marami yung kanyang bunga, mas nagiging hitik siya. And in 5 years, pwede na siya for wine making. Kasi hindi lahat ng prutas ng ubas pwede for wine making. May mga ubas na nagigamit for wine making. At habang tumatagal naman ang wine, mas lalong sumasarap din. No? Ibig sabihin po pala, dapat habang tumatagal tayo sa Panginoon, tayo dapat po ay lalong nagiging mas malapit sa Kanya. Mas lalo tayo nagiging apple of the eye ng Panginoon. Ang Diyos Ama napapalugdan doon sa mga nagbe-bear much fruit eh. Yung mga nagmamature, mas binabantayan ng Panginoon yan, yung mga nagmamature na yan. What I mean is, kailangan ipupruning yan lagi. That's what I mean, no? Pero bakit po ang nangyayari sa atin? Sa halip na nagiging masarap yung pagsasama natin at ng Panginoon habang tumatagal, bakit parang mas tumatamlay? Bakit po kaya yung bunga natin, when I mean bunga, yung paglilingkod natin, yung gifts natin, bakit kaya yung bunga natin, habang tumatagal, dapat mas lalong sumasarap, tumatamis, mas nagiging makatas. Bakit ngayon? Mas nagiging matabang. Mas nagiging tuyo. Mga mahal ko kapatid, ang hinahanap ng Diyos, ubas, hindi pasas. Ubas, hindi pasas. Sabi po rito, yung natural na way ng isang puno ng ubas, habang tumatagal, sumasarap yan. Habang tumatagal, dumadami yan. Bakit po tayo habang tumatagal, mas kumakaunti pa? Habang tumatagal tayo sa Panginoon, mas lalong, ulitin ko, habang tumatagal tayo sa Panginoon, bakit parang mas lalong tumatamlay, tumatabang, nawawalan ng gana, nawawalan ng oras? May problema po ba tayo nakikita? Is this a reality ba? I mean, nangyayari po ba ito? Para po sa akin, yung mark ng pagiging Kristiyano ko, no ika-5th year ko, doon ako nag-struggle. Doon ako nag-struggle. Ang description ko noon, with Pastor Dave, madalas pa rin kami nakapag-fellowship, is para na akong lumalakad sa init ng araw. Kaya kong tagalan kasi makalyo na yung paa ko. Lumalakad ako as if hindi ko kasama ang Panginoon. Naramdaman ko na parang yung heart ko is makalyo na, matigas na. Is this a reality in our life? Nangyari po ito.
na yung dating pag-aawitan pa lang, tumataas na balahibo mo. Ngayon, pagtaas lang ng kamay, hirap ka pang gawin. Na Sabado pa lang, i-ready mo na yung damit mo. Linggo, napakaaga mo. Pero ngayon, para ng chore ang pag-attend tuwing linggo. I am telling this because this is also became a reality in my life. Sa maraming bagay na dagdag sa ating buhay, nakakalimutan na nating mag-abide. Sa sobrang naging expert na tayo sa ministry natin, nakalimutan na nating umasa sa Panginoon. Dati, kahit magstay tayo buong araw dito sa simbahan, okay lang eh. Sobrang saya natin. Magstay tayo sa presensya ng Panginoon, kahit mag-awitan tayo, lumabas ugat natin, mawalan tayo ng boses, okay lang. Pero ngayon, matamlay na. Pag tayo po ay papunta sa bearing much fruit, it is not an easy season. It is not an easy season. May tanong po ako. Sino rito, try ko lang ha, 20 years pataas na sa Panginoon? Okay, okay. Meron tayong 2, 3, 4. 20 years pataas na sa Panginoon? Okay, dagdagan ko. Baka yung iba mapasama rin. 15 years na sa Panginoon. 15 to 20 years na sa Panginoon. Meron dito nagpapanggap po. "15 years pataas sa Panginoon." Sino rito? 10 years pataas sa Panginoon. O, taas lahat ng kamay. 10 years pataas sa Panginoon. Hanggang 20, hanggang 30. Basta, pataas, pataas. 20 pataas. Okay. Sa Panginoon. Hear me out, mga kapatid. Hear me out. Yung bearing much fruit is not an easy season. Dati kasi, pakinggan niyo po ako mga mabuti mga kapatid ha. Dati kasi, nung bago pa lang tayo, nung tayo ay nasa lapag, nung tayo ay papausbong pa lang, si vine dresser lagi yung nag-i-initiate. Pansin niyo ba? Vine dresser lagi. Ang ginagawa ni vine dresser, he lifts you up. Though he continually lifts us up naman, no? Pero for this, he lifts you up. Ngayon, marunong ka nang tumayo sa sarili mong paa. He prunes you. Ngayon, nag-matured ka, pinagkatiwalaan ka sa mga ministry. Dati, siya lagi ang nag-i-initiate. Ngayon, it's up to us to abide ourselves to the vine. It's up to us na po to abide ourselves into the vine. Pag tayo po ay matagal na sa Panginoon, it's up to us na to abide ourselves to the vine. Kagaya po sa parenting, yung bata, habang bata pa sila, tuturuan mo sila ng gagawin nila. Tama? Pero pag lumaki na yan, pwede mong pakialaman yan pero maiinis yan sa'yo. Ang the best way, pakinggan nyo ako, ang the best way para yung anak ay hindi mapariwaranan ng das or ang the best way para yung magulang makialam sa kanyang mga anak is yung anak magtanong sa magulang. Yung anak humingi ng payo sa magulang. Yung anak magpagabay sa magulang. Ganon din po ang Panginoon. Siya ang ating magulang, tayo mga anak. Naging mature na tayo sa faith. You did great. Lumakad ka na sa piling ng Panginoon ng mahabang panahon, dekada. You are walking with the Lord. Ang tanong, nagtatanong ka pa ba kay Lord? O masyado ka nang magaling? Masyado na tayong magaling. Kaya na natin yung sarili nating mga paa. Hindi, alam niyo po mga kapatid, kaya kasi sabi ko mahirap to eh.
Ito na po yung season namin. Nung mga nagtaas ng kamay kanina. Pero, ulitin ko lang, hindi siya sa tagal ng panahon na, hindi siya sa dami ng panahon. Ito rin po yung sa panahon na inilagay mo talaga sa pag-abide sa pagbabasa ng salita niya, pag oras na in-spend mo sa Kanya. Now, it's up to us to abide ourselves to the vine. Si Haring David, naranasan din po ito. Sa 2 Samuel chapter 7, verse 1 to 2, sabi ni Haring David, he said to Nathan the prophet, "Here I am, living in the house of Cedar, while the ark of God remains in a tent." Verse 3, Nathan replied to the king, "Whatever you have in mind, go ahead and do it, for the Lord is with you." Ganun na po sa atin si Lord. Gawin mo yung inaakala mong mabuti dahil sinasamahan ka ng Panginoon. Pero again, iba pa rin yung literal na wala sa kalooban ng Diyos. No? Pag tayo po ay nag-mature na sa faith, hahayaan ka ni Lord na gawin mo yung dapat mong gawin. May mga time na silent siya. Dumadaan po ako dito. Share ko lang po sa inyo. Nung bago po ako sa Panginoon, naririnig ko po ang tinig niya audibly. Naririnig mo yung tinig niya. Audible. Gabi-gabi, nananaginip ka. May vision ka. Ngayon, Pastor, napapakinggan mo pa ba yung boses ni Lord? Kagaya ng dati? Hindi na. Hindi na siya ganon. I know, nakaka-relate. Maybe sila Sister Jing na dinadala ka ng Panginoon sa ibang season na. Di ba dati nung bagong Kristyano pa lang tayo, sobrang alab natin, sobrang ganadong-ganado tayo, nag-aalab talaga tayo. Darating po yung time na magnanamnam yan. At it's up to you to abide in God, in Jesus. Gagawa ka ba ng paraan para magkatagpo ulit kayo? I-worship mo ba siya sa umaga? Magbabasa ka ba ng kanyang salita? Dadalo ka pa rin ba pag wala na yung goosebumps? Tandaan niyo ba yung panahon, yung unang panahon na kayo ay nabaptize? For me, that was 13 years ago. Nung kayo nabaptize, may picture pa ako, thank God. Iba yung klase ng saya ko nun. Gusto ko nang unahan si Kuya She sa tubig. Nakapila kasi kami nun eh. Grabe, na-capture nung picture na yon, pinicture niya yata ni Kuya Jesse yun, yung ngiti. Tinanslate nun yung laman ng heart ko. Sobrang saya ko sa Panginoon. Sobrang saya ko sa Panginoon. Lord, hindi lang yung lamig ng tubig, pero ang sarap ng hinga mo. Ibang klase. Hindi po siya maglalas ng matagal. It's up to you na manatili sa Panginoon. For you to bear much fruit. Kaya nga sabi ng Panginoon, abide in my love. Si Jesus mismo nagsabi, abide in my love. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Ito'y paanyaya, ito'y hamon. Pero hindi ko siya nakikita as more than utos. It is not utos. Parang it is something na made in love. No? Abide in me. Parang yung ino-open yung sarili niya. Tignan natin. Sa verse ng 9. Verse 9. Just as the Father has loved me, I also have loved you. Kung paano minamahal ako ng Ama, minamahal ko rin kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. It is an open invitation na maranasan pa po natin ang pag-ibig ng Panginoong Jesus. Open arms siya, oh. Panginoon, gaano mo po ako kamahal? Ganito, oh. Ganyan, oh. Diba? Ganito, welcome na welcome ka. Pumasok ka sa pag-ibig ko. Tatanggapin kita. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Pero minsan, sobrang galing natin, this amazing God became strange. Sa sobrang familiar na natin sa Kanya,
Alam na natin sequence ng church eh. Sobrang familiar na tayo sa kanya eh. Even yung words, pag binasa yung Bible, alam mo na kung ano yung kasunod na sasabihin eh. Alam mo na yung storya eh. Sabi nga, familiarity breeds contempt. So, sobrang familiar natin sa Panginoon, parang nawawala na yung paggalang natin sa Kanya. I remember nung first time na mapunta ako sa Isboro. Sa Isboro po kasi meron po diyang kalsada na pababa. Hindi po doon sa pinaka-overlooking. Ito po yung kalsada papunta sa mismong gate namin. I mean gate ng Isboro. Pababa, makikita mo yung Maynila. And nung time na yon, nag-viral yung bundok, kitang-kita siya mula sa Antipolo. Yung bundok, di ko alam kung anong bundok, baka Makiling or something like that. Kita po kasi talaga siya nung panahon po na lumipat kami doon. Kasi pandemic, walang mga usok, etc. Sobrang linaw. So kita mo yung sunset, kita mo yung bundok sa likod, ang laki, ang ganda. And habang tumatagal, parang normal na siya. Something na siya na lagi mo nakikita, parang hindi na siya ganun kaganda, hindi mo na siya sobrang na-appreciate kagaya ng dati. Familiar? May mga ganun ba kayo sa buhay nyo na dati sobrang ganda, pag umuwi ako sa probinsya namin maybe, or pag pupunta ako sa lugar na to, sino nakapagtrabaho na sa mga high-rise building? Kunyari BGC ka nagtrabaho, high-rise yan, sobrang ganda yan. Gaganong-ganong ka. Di ba? Pero pag tumagal na, wala na, lumbay ka na dyan. Sa Eastwood po kaya ate. O dati sa Eastwood, sayang-saya ako dyan dati. Di ba? May mga artista pa nakikita, pero pag tumatagal, parang wala na akong mapuntahan dito. Normal na. Ganun din sa mga BGC, excited pa ba kayo? Like 100% excited pa kayo lagi sa BGC? Hindi na. Pero BGC, di ba? Sobrang modern po niyan. Di ko alam, natatawa itong mga to. Sobrang ganda po ng BGC. Ganun po eh. Sa sobrang naging familiar na tayo, nawala na yung halaga, nawa, wag mawala yung halaga. Because Jesus is not like Eastwood. Jesus is not like BGC. Jesus is not like the city lights. Jesus, hindi mo siya mapafatom. Hindi mo siya masasaid. Hindi mo siya mauubos. Bawat araw, nagpapakilala siya kung sino siya sa iyo. Si Jesus, hindi siya passive object. He is a person. Lalalim ng lalalim pagkakilala mo sa Kanya. Talk to Him. Kung paano mo siya nakilala ng una, siya pa rin yun ngayon. Mahal ka niya dati. Mahal ka niya ngayon. Buksan natin itong Hosea chapter 11. Sabi rito, when Israel was child, ayan, yun na, okay na pala yun. When Israel was a child, I loved him, and out of him, I called my son. Out of Egypt, I called my son. Tignan nga na sa Tagalog yan para mas dama natin. Nung bata pang Israel, siya'y aking minahal. Bata pang Israel kasi wala pa nga yung pangalan na bansang Israel eh. Ang naglilid pa lang sa kanila niyan, papalabas sa Egypt is si Moises. Ay, may Israel na pala. May Israel na pala niyan, sorry. So si Moises, nilabas siya. No? At tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. So from Egypt, dinala sa Land of Promise. Nung bata pang Israel, siya'y aking minahal. Wow. Ito, verse 2. Ngunit habang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Sabi ni Lord dito, habang nagpapakita ako sa kanya ng miracle, pinakain ko sila ng pugo, pinakain ko sila ng mana, tuwing umaga, pinrotektahan ko sila ng cloud para di sila mainitan. Tuwing gabi naman, merong haliging apoy para di sila pasukin ng mga masamang hayop. Pinrotektahan ko sila. At actually, after 40 years, yung sandalyas nila hindi man lang napudpod, yung suot nila hindi na luma. Ang sabi ni Yahweh, habang lalo ko silang tinatawag, lalo naman silang lumalayo sa akin. Habang nagpapakita ko sa kanila ng miracle, pinapakita ko yung pagmamahal ko sa kanila, lalo naman silang lumalayo. No? Lagi na lamang silang naghahandog sa mga Baal. Lagi silang pumapaling sa mga Diyos-Diyosan. Naghanap sila ng Diyos na nakikita ng kanilang mata ng makinang. Nag-ambagan pa nga sila lahat ng jewelry nila and pera nila para gumawa ng Baal. Nung 40 days na nawala si Moises, pagbalik ni Moises, sabi ni Aaron, di ko sila napigilan eh. Kinain tuloy ng lupa.
at nagsusunog ng insenso sa mga Diyos-Diyosan. Verse 3. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Inakay ko siya sa kanyang pagakbang, ngunit hindi niya kinilala ang pag-aalaga ko sa kanya. Ephraim po, ito po yung North Kingdom. Yung unang lineage po ng hari, lahat ng mga hari sa North Kingdom galing po sa lineage ni Ephraim. Ako nagturo kay Israel. Pwede na sabihin, no? Kasi siya po talaga yung majority dyan. Ako nagturo kay Ephraim na lumakad, inakay ko siya sa kanyang pagakbang, hinawakan niya. Hinawakan ng Lord by hand. Hallelujah. Nilip up ka niya mula sa putik na pinanggalingan mo. No, nilip up ka niya sa kanyang ginabayan ka niya sa pagakbang, nung mahihina pa yung tuhod mo. Nung hindi mo pa alam yung ginagawa mo, sabi nga sa Romans chapter 5, verse 6 to 8, nung panahon na tayo pa walang magagawa, namatay siya para sa atin. Ngunit hindi niya kinilala ang pag-aalaga ko sa kanya. Bumaling pa rin siya sa mga Diyos-Diyosan. Verse 4, pinatnubayan ko siya ng buong pagmamalasakit at ng buong pagmamahal. Ang katulad ko isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig at yumuko ako upang sila'y mapakain. Pinakita ni Lord sa atin yung lubos na pagmamahal. Mula nung tayo'y nag-uumpisa pa lamang hanggang ngayon. Pero ang ginawa natin, bumaling tayo sa mga Diyos-Diyosan. Kaya siguro nagiging matamlay na ang pangalan ng Panginoong Hesus para sa atin dahil may iba ng makinang. May iba nang kumukuha ng attention natin, ng pagmamahal natin. Mas okay pa sana nung bata pa tayo. Nung bago pa lang tayo sa Panginoon, napakaalam natin. Lahat ng sinasabi ng Lord sa atin, totoo. Lahat ng sinasabi sa atin ng Lord, kaya natin panindigan, kaya natin panghawakan, kaya natin tayuan, kaya natin ipagtanggol ng harapan kahit kanino. Pero tayo tumanda, natuto tayong lumakad, tayo nagkaugat, tayo natuto. Nakalimutan natin siya. Pero ang Diyos hindi sa atin nakakalimot. Si Lord, siya pa rin yung mapagmahal na Diyos na tumawag sa atin. Mahal na mahal ko si Lord. Kasi yung panahon na hindi ko nararamdaman na may tatay ako, siya yung naging tatay ko. Yung panahon na broken ang family namin, siya yung pamilya ko. Mahal na mahal ko si Lord. Nung wala akong mapagsumbungan, siya yung pwede kong pagsumbungan. Nung napakadilim ng bahay, may pwede pala ako makausap. Si Lord yung kausap ko. Pinulot niya ako mula sa wala. Dinala niya ako sa kung saan niya ako gusto dalhin. Tinuruan niya ako. Si Lord yung nagturo sa akin. Si Lord yung naging tatay ko. Siya yung gumabay sa akin. Siya yung may mabuting plano sa akin. Ayokong tumagal ng dekada, ng marami pang dekada sa paglilingkod sa Panginoon nang hindi ko siya nararanasan, nang matamlay yung pagmamahal ko sa Kanya. Ayoko, kalimutan mo na lang. Alam niyo po mga kapatid, sabi ko kay Lord, Lord, bakit mo ako ginawang pastor sa simbahan na to? Bakit mo ginawang pastor sa simbahan na to? Mamaya na music. Lord, bakit mo ginawang pastor sa simbahan na to? Lord, dahil wala bang mapili? Dahil ba ako lang yung pwedeng tapikin, madaling tapikin ni pastor? Lord, dahil ba ayaw mo kong palaguin sa mga bagay? Lord, bakit mo ginawang pastor sa lugar na to? Nalaman ko na ginawa akong pastor ni Lord dahil mahal niya ako.
Mahal niya ako. Dahil pastor ako, may obligasyon ako na magpakalapit pa kay Lord. Like, kung kailangan kong igapang yung sarili ko para lumapit kay Lord, kailangan kong gawin. Na sobrang mahal sa akin ng Lord, ginawa niya akong pastor para hindi ako mapalayo sa Kanya. Mahihina rin po ako, mga kapatid. Mahihina po ako, mga kapatid. Pero dahil mahal ako ni Lord, anak, gagawin kitang pastor, pagkakatiwalaan kita. Pagkakatiwalaan kita. Sa mga kapatid mo na yan, pagkakatiwalaan kita, ha? Dahil doon, mas kailangan kong maging malapit kay Lord. Mas kailangan ko dumaan ng pagsubok sa pagsubok at pagtagumpayan ko yun. Kasi kung hindi ko pagtatagumpayan, paano na? Ano yung mukha ko may harap sa inyo? Ano yung mukha ko may harap kay Lord? Kaya ang panalangin ko, Lord, wag mo na po hayaan na tumagal pa ako sa... Wag mo akong gagawing pastor. Kung lalayo lang din po ako sa'yo. Panginoon, wag mo na lang po hayaan na magpatuloy yung paglilingkod ko kung hindi mo na lang din po ako kakausapin or magiging matamlay yung relationship nating dalawa. Kung hindi kita mararanasan, yun po, yung mga bagay na pinaranas ng Panginoon. When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. Hallelujah. Pwede po ba tayo tumayo sa oras na to? Ate, pwede ba natin buksan yung Jeremiah chapter 33? 33 verse 1 yata or 33 verse 1, tingnan natin, or 31 verse 1. 31 nga patingin. Jeremiah 31. Hindi, chapter 31. Ayan. Basahin natin to hanggang 3. Ito po yung panahon na yung Israel, nakatakda na po sila na pumunta sa Babylonia. Masisira yung Israel, yung templo, maraming mamamatay, kukubkubin po talaga sila. Sabi ni Lord, sa araw na yon, sabi ni Yahweh, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Sabi pa ni Yahweh, ang mga taong nakaligtas sa digmaan ay nakatagpo naman ng awa sa ilang. So mga tatakas sila sa ilang kasi pinapatakas na yung mga iba nagstay eh. Noong Israel ay naghahanap ng kapahingahan. Verse 3, nagpakita ako sa mula sa balayo. Simula pa'y inibig ko na sila, kaya patuloy ako magiging tapat sa kanila. Si Lord ay nagpakita sa malayo at sinabi, mula pa ng simula ay inibig ko sila at ako'y patuloy na magiging tapat sa kanila. Sabi ni Lord dito, kahit dumanas kayo ng ganyang pagsubok, mamatay mga kamag-anak nyo, magunaw masira yung minamahal yung templo, mawalan kayo ng tirahan. Sabi ni Jesus, ni Lord, I have loved you with an everlasting love. Ibig sabihin, hindi lang siya tapat nung bata pa ang Israel. Tapat siya mula nung una, tapat pa rin siya hanggang ngayon. Tapat pa rin siya hanggang ngayon. Nagmahal siya nung una, nagmamahal pa rin siya hanggang ngayon. Hallelujah. Akala siguro natin, para tayo maging mabunga, gumawa tayo ng maraming bagay. Ito na yung panahon na ang nais lang ng Panginoon ay siya at ikaw. Yun lang yung gusto ng Lord. Ito na yung panahon. Gusto ng Lord, ikaw lang at siya. Hindi niya gusto ng anumang mga maraming bagay sa buhay mo. Uulitin ko mga kapatid, hindi niya gusto ng maraming bagay sa buhay mo.
Hindi niya gusto ng mga iba't ibang itinerary sa buhay mo. Ang gusto ng Lord, siya at ikaw. Yun lang. Na mag-abide ka sa Kanya. Kagaya nung unang panahon, ulitin ko, ang nais sa Panginoon, mag-abide ka sa Kanya. Kagaya nung unang panahon. Tandaan mo, yung init ng pag-ibig mo sa Lord, yun ang nais ng Lord. Yun ang nais ng Lord. Yun ang nais ng Lord. Mari ko po bang aniyahan yung mga nagsabi na sila ay 20 years pataas na sa Panginoon? Dito sa harapan. Mga 20 years pataas na sa Panginoon. Sa Panginoon, yung mga 15 years plus na sa Panginoon, yung 10 years pataas na sa Panginoon, dito sa unahan. Hallelujah. Panginoon, nasa harapan mo ngayon yung mga lingkod mo. Tinawag mo sila 20 years ago. Tinawag mo sila 15 years ago. Tinawag mo na sila dating-dati pa. Nung panahon, O Diyos, na wala pa silang paggalang sa'yo, tinawag mo na sila, Lord. Nung panahon na di pa sila marunong sumamba. Nung panahon, Panginoon, na hindi ka pa nila kilala, tinawag mo na sila, Panginoon. Ito po yung mga lingkod mo na nagmamahal sa'yo. They stood the test of time. Pero, O Diyos, sa aming paglakad sa buhay na to, marami rin beses, O Diyos, na kami po'y napapalingon sa iba. Na sa tagal ng aming paglilingkod, O Diyos, nag-acquire po kami ng mga iba't ibang abalahin. Na sa pag-acquire namin ng mga skills, Lord God, nag-acquire din kami ng mga baggages. Lord, tumigas po ang aming mga puso, kumapal ang aming mga kalyo. To the point, Lord God, na hindi ka na po namin maramdaman. To the point, Lord God, na yung dating matamis, yung dating masarap, yung dating mainit, nawalan na po ng pakiramdam. Panginoon, patawad po. Ayaw po naming mawalan ng saysay yung mga mabuting bagay na ginawa mo po sa aming buhay. May your spirit fall afresh, Panginoon, sa mga lingkod mo ito, Lord God, kagaya ng una. Lord, yun ang aming nais, Lord God, kagaya ng una. Willing po namin kalimutan lahat ng aming alam, lahat ng meron kami, Panginoon, pero kailangan po namin yung kagaya ng una, Panginoon. Yung alam po, Diyos. Yung una, Panginoon, kagaya ng unang panahon, Panginoon. Na ikaw at ako lamang, Panginoon, at ikaw at ako lang, sapat na, Panginoon. Ikaw at ako lang, Panginoon, kontento na po ako noon, Lord God. Wala na po akong hahanaping iba noon, Panginoon. Ikaw at ako lang, Panginoon. Lord God, we pray. We pray. We pray, O God. We pray, O God. We pray, O God. Kung paano nung una, Panginoon, iparanas mo muli sa iyong mga anak, O Lord God. Yung iyong applause, O Lord God. Yung pag-comfort, Panginoon.
Yung iyong pagsama, Panginoon. Yung pagkalinga. Yung iyong pangungusap, Panginoon. Yung pagsama, Panginoon. Gawin mo, O Lord God, kung paano nung una, O Diyos, Ikaw ay siyang Diyos pa rin. Ikaw ay tapat. Ikaw ay di nagbabago, Panginoon. Gawin mo, O Lord God, kagaya nung una. Kagaya mo, Lord. Kagaya nung una, Panginoon. Dapat Ikaw, O Diyos, ay hindi nagbabago. Gawin mo, O Diyos, sa iyong mga lingkod. Paranas muli, O Diyos, ang apoy na iyong pag-ibig, Panginoon. Sa Revelation chapter 2, verse 5. Sa verse 4 muna. Ito ang aking hindi nais sa iyo. Iniwan mo na ang iyong unang pag-ibig. Verse 5. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nagkasala. Ikaw ay magbalik loob at gawin mo ang mga ginagawa mo noong una. Kung hindi, ako'y papariyan at aalisin ko ang ilawan sa kinalalagyan niyon, maliban na ikaw ay manumbalik. Repent, return to God, so that He will revive the abiding, the fellowship that He longs for you. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, magtatapat sa'yo, maglilingkod, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita with all hearts bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang tiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti
napakabuti mo. Napakabuti mo. Aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwan, hatiin ka. Balatin ka. Napakabuti. Napakabuti mo. Oh, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo. Napakabuti mo, Diyos. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Lahat ng tinig, noon, ngayon. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko, sa buhay ko'y tapat. Tapat ka, Panginoon. Patuloy ka po namin pinupuri, pinasalamatan ng banal mong pangalan, O Diyos. Ikaw po tumawag sa amin, pinili mo kami upang kami mamunga, manatiling aming bunga, at upang maging malalim pa ang ating pagsasama, O Diyos. Aming pagkilala sa iyo, Panginoon, upang maranasan ka pa po namin. Sabi mo nga, O Diyos, kung kami po ay mag-aabide sa iyo, yung salitang mag-aabide sa amin, Panginoon, you will come, Panginoon, and eat with us, O God. You will come in us, O God. We want a fruitful life, hindi lang po sa material, sa financial, Panginoon, but we want a fruitful life, a life that is abiding in you, aming Panginoon. May you continue to bless us, Panginoon. Continue to be with us. Patuloy na iparanas sa amin, Panginoon, yung maalab na pag-ibig mo, Panginoon, na ang pag-ibig mo ay sariwa sa bawat umaga. Ito'y di nagmamaliw, Panginoon. Ito'y hindi tumatamlay, hindi tumatabang, Panginoon. Ito'y lagi naming maaasahan sa lahat ng panahon. Ito'y maaari naming maranasan, Panginoon, malapitan, Panginoon. Ang pag-ibig mo, O Diyos, ang dahilan kung bakit kami malakas. Pag-ibig mo, ang dahilan kung bakit kami, Panginoon, ay bumabata ng bumabata, Panginoon, dahil ikaw po nagre-refresh sa aming kalakasan, Panginoon. Kaya aming Diyos Ama, sa pangalan po ng Panginoon, sa patnubay ng Banal na Espiritu, patuloy ka po namin pinupuri, sinasamba, dinadakila, ngayon at magpakailanman, at lahat na nagmamahal sa Diyos, sumigaw ng Amen. Hallelujah. Love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Thank 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 you. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship
ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.